Hi guys, ayan, for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano ba gumawa ng invoice na isinasend natin sa mga client. So, ano ba ang invoice? Ang invoice ay isang document na para siyang official receipt kung saan nakalagay doon yung mga details ng tinrabaho natin, like, for example, 2 weeks or 1 month. So, doon makikita yung kung ilang oras ka nag-work, kung magkano yung rate mo, yung date, kung yung period kung kailan ka nag-work. So, naka-indicate lahat doon. So, ngayon, papakita ko sa inyo kung saan kayo pwedeng gumawa ng invoice para kapag may client na kayo, alam nyo na kung saan at kung paano yung gagawin. So, hindi na kayo makangapa. So, let's do this, guys. So, ito guys, isa sa pinaka-importante na meron kayo. Free naman siya. Ayan, Canva. So, para gumawa ng invoice, punta kayo dito sa search. Type nyo lang invoice. Then, makikita nyo dyan sa baba, lilitaw yung makikita nyo dito sa baba, sobrang dami ng pamimilian nyo na template. So, parang i-edit nyo lang lahat ng details na meron dyan. Kayo na mamili kung aling invoice ang gusto nyong gamitin. Yan. Etong may mga nakita nyo na mga crown. Available to sa Canva Pro. So, itong mga walang crown, yan yung magagamit nyo sa free version ng Canva. So, ayan. Ito na siya. Ito yung isa sa mga simpleng invoice na makikita nyo dito. So, sa invoice, ito yung date. So, dito nyo ilalagay yung date kung kailan nyo ginawa yung invoice or in-issue. So, halimbawa, today. So, lagay mo dyan, August 21, 2025. Number of invoice. So, kung pang ilang invoice mo na siya. So, kung first work pa lang naman. So, 001. Pwede rin 1, 2, 3, 4. So, depende sa inyo. And then, bill 2. Dito yung kopyahin na lang natin to. Dito yung pangalan ng company na pinag-workan nyo or yung pangalan ng client. So, halimbawa, Cozy Corp. Corporation. Ayan. So, ito halimbawa lang. So, pangalan ng company, yung bill 2. Tapos, address nila. Usually, binibigay yan ng client. So, importante na meron yan. Kasi yung invoice na yan, nire-record naman nila sa side nila as payable. So, payment method. Dito, lagay mo dito yung name mo. Kasi dito bank name lang ang nakalagay eh. So, ilagay mo dito ang account name. Dagdag tayo. Account name. So, halimbawa ako, AnsBA Live. Bank name. Tapos account number. So, importante yan. Kasi dyan nila padadaanin yung bayad nyo. Kapag wala nyan, hindi kayo mababayaran. Kasi, hindi nila alam sa nila isasend yung payment. So, ito logo lang to. Pwedeng meron, pwedeng wala. So, stay na lang natin dyan. Ayan. Sa item description, nilalagay ko dito yung ginawa mo para sa client. So, halimbawa, data entry, covered period, from July 1 to 31, 2025. Ayan. Tapos sa price, so palitan mo siya, gawin mo siyang rate. Halimbawa, ang rate mo is $5 per hour. So, ilagay mo dyan. $5 per hour. Quantity, palitan mo rin to. Gawin mo siyang hours. So, let's say nag-work ka ng 20 hours per week. Tapos, nagbibill ka sa kanila ng monthly. So, that's 80 hours for the month. So, $5 multiply by 80. Total niya is $400. And then, dito rin sa total, lagay mo rin dito, 400. And then, eto, pwede mo siyang i-edit. Pwede mo ilagay contact number mo, email mo, tapos website kung meron. Kung wala naman, pwede mo na lang siyang i-delete. Ayan. Pwede mo rin siyang i-delete. So, pero maganda rin na meron siya. So, ayan. Depende sa inyo kung ano yung depende sa inyo kung paano nyo aayusin yung invoice nyo. Pero ito yung mga kailangan na meron sa invoice nyo. Kailangan naka-state dyan kung saan kayo babayaran, kung ano yung trabaho nyo, yung rate nyo, kung ilang oras, yung total, at saka kung sino yung binibill nyo. Kasi importante yan. So, ayun lang guys. So, itong Canva na to, free lang siya. May mga free template, meron din namang mga pro.
So, kahit naka-free lang kayo, makakagawa kayo niyan. So, ayun lang. Hope na may natutunan kayo sa video na to.